na si Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos ay tumanggap ng mga mali-malitang pera mula sa kickback. Ito ngayon yung balita lumalabas mga kababayan sa expose ng dating aide ni Sara Duterte na ito pala mga kababayan ang tumanggap ng milyon-milyong pera as campaign donation mula sa Pogo in drug money at inilagay ito sa mga duffel bags. So, ganyan mga kababayan ang itsura ng tinatawag na duffel bag. As its national convener, he claimed the group initially received funding from Mayor Sara Duterte and other allied support groups. Insider talaga siya. Hindi lang insider. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ay na po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung mga akusasyon mga kababayan na si Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos ay tumanggap ng mga mali-malitang pera mula sa kickback. Nagbumirang mga kababayan kay Sara Duterte. Bakit niya Mr. Maravillas? Ito ngayon yung balita lumalabas mga kababayan sa expose ng dating aide ni Sara Duterte na ito pala mga kababayan ang tumanggap ng milyon-milyong pera as campaign donation mula sa Pogo in drug money at inilagay ito sa mga duffel bags. O ganyan mga kababayan ang itsura ng tinatawag na duffel bag. Binibit-bit lang. Talaga niya Mr. Maravillas. Tama yung kasabihan. Ang mga taong mainakusa ay siyang malamang may katulad na gawain. Pag matinao maginibo, nang ibig sabihin sa Tagalog, pag ikaw niya ay mainakusa, ay siyang malamang may gawa. Gawain niya. Yun ang ibig sabihin mga kababayan nang may pag ang tao ay matinao, maginibo. Ito ngayon yung balita. Ex-bagman alleges Pogo operators, drug lords, bankroll BP Sara. Mga Pogo operators daw at mga drug lords ang nagpundo sa kampanya ni Sara noong 2022 Vice Presidential Election. Sabi dito sa report ng Billionaire News Channel at ng politiconews.com.ph. Ito yung nakakalula na iskandalo mga kababayan. Talagang mahihilo ka sa kwento. So sabi dito sa report, Politico News at ng Billionaire News Channel, a man who introduced himself as a former bagman of Vice President Sara Duterte has alleged that their 2021-2022 national campaign was financed by Philippine offshore gaming operators, Pogos, and drug dealers. According to an affidavit obtained by Politico, nag-execute mga kababayan ng affidavit yung dating bagman para isalaysay yung kanyang nalalaman tungkol sa pagkatao ng Vice Presidente. Paano ito nanalo? Sino ang mga nagfinance sa kanya? So dito natin maiintindihan kung bakit galit na galit ang kampo ng mga Duterte sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nalabanan po yung Pogo operations. Kasi lumalabas dito sa salaysay mga kababayan, affidavit na in-execute ng dating bagman ni Sara. Ang nag-bankroll pala, mga Pogo operators. At dito din natin mga kababayan maintindihan kung bakit dikit na dikit si Attorney Harry Roque sa mga Duterte. Ayaw talaga niyang iwan kahit pinapalayas na siya. Umuwi ka na niya. Hindi ka kailangan dito sa dahig. Hindi nga kinuha mga kababayan bilang attorney. Talagang sinisiksik niya ang kanyang sarili. Kasi po, di ba yung kaso, mga kababayan ni Attorney Harry Roque may koneksyon sa Pogo operation. Doon siya nagkasabit-sabit. Kaya pinanindigan na niya mga kababayan. Qualified human trafficking. And this time with this expose, lalo natin maintindihan kung bakit magkakasama sila talaga sa hirap at ginhawa. Di ba ba? Yung sabi dito sa report ng Politico News, in his sworn statement, Ramil Lagunoy,
Madriaga claimed that in 2020 daw, upon the alleged instruction of then Davao City Mayor Sara Duterte, he helped organize a group called Inday Sara Duterte is My President or ISIP together with several of the Vice President's former classmates at San Sebastian College of Law where he also said he graduated. So, iisang paaralan pala mga kababayan yung pinag-aaralan San Sebastian College of Law. Madriaga said the group later registered with the Securities and Exchange Commission as ISIP Pilipinas became a national support network for Duterte's presidential bid, with him serving as its national convener. He claimed the group initially received funding from Mayor Sara Duterte and other allied support groups. Insider talaga siya. Hindi lang insider. Close aid po. Ayan po si Madriaga as posted ni columnist Ramon Tulfo. Ayan sabi ni Montolfo, ayon sa aking little birdie, dumadalaw si BP Sara kay Ramil Madriaga, isang detainee sa BGMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa, Bikotan sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ani tweet. Si Madriaga ay acquitted sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997. Pero sinampaan siya muli ng kidnapping kaya't siya ay nakulong mula pa noong 2023. Ang kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nililitis pa ng Regional Trial Court. Kaya siya nakakulong dahil ang kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? So yan mga kababayan ang post ni Montolfo 2 days ago. Tingin ninyo mga kababayan sa mga lumalabas na kwento ngayon. Sabi ko sa inyo, ang Bible po hindi magkakamali. Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Wala daw na nakatago, kahit itago mo pa ng itago, ang hindi mahahayag sa tamang panahon. Yan malinaw. Lucas 8:17, walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di mabubunyag. Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Sabi digdi sa Samoya, sa Bicol, daing tagong hilom na dai mabubulgar. Ito na nga po, nabunyag na nga mga kababayan at ibinunyag mismo ng close aid, dating close aid ni Sara Duterte. Pagmasdan ninyo mga kababayan, si Sara Duterte at ang kanyang close aid, dating close aid na si Madriaga. So sabi dito sa kwento mga kababayan ng Politico News, after Duterte won as Vice President in 2022, Madriaga said he was tasked to help form the Vice Presidential Security and Protection Group or BPSPG, which handled security and intelligence operations for the Vice President. He claimed he introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco, whom he described as a former student from his time with the Presidential Security Group or PSG, to head the unit. At that time, he was the commandant of the PSG training school, sabi po ni Madriaga. Matindi, commandant ng training school. Hindi ordinaryong tao. Itong si Madriaga ay pinag-aralan po, taga San Sebastian din po, College of Law, edukado. Nolasco allegedly later tapped Colonel Raymond Dante La Chica. Remember itong si La Chica po? Siya yung tumatanggap mga kababayan ng mga confidential funds, yung mga kinubrang confidential funds sa investigasyon po ng Committee on Good Government sa confidential funds ni Sara sa Congress na pinamumunuan ni Congressman Chua ng Maynila. Doon natin nakilala itong si Dante La Chica. Siya yung tinuturo na tumatanggap ng mga confidential funds na hindi may paliwanag kung paano naubos in 11 days. So Nolasco allegedly later tapped Colonel Raimondo Dante La Chica to lead the BPSPG from July 2022 to April 2023. Madriaga said he worked directly under Nolasco in La Chica. Siya si Colonel La Chica mga kababayan. Report ito ng DCRH noong October. Sabi dyan, Commander ng Armed Forces Security and Protection Group, sibak matapos madawit sa confidential funds ni BP Sara. October 7.
Kinumpirma ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na sinibak bilang commander ng Armed Forces Security and Protection Group si Colonel Raymond Dante Latsica. Nagsilbi ring pinuno si Latsica ng Vice Presidential Security and Protection Group bago ito binago o nireorganize bilang ngayong ESPG. So tinanggal siya dahil sa pagdawit sa confidential funds ni Sara Duterte. Siya yung ikinikwento, mga kababayan, ni Madriaga. So sabi dito sa kanyang affidavit na in-execute, according to the affidavit, part of his work involved transporting large sums of money to different locations upon the alleged orders of Vice President Duterte. One delivery he claimed involved a duffel bag filled with cash that was brought to a comedy bar in Timog area described as owned by and frequented by SSC Law Alumni, San Sebastian College of Law Alumni. There, he allegedly saw Office of the Vice President spokesperson Reynold Monsayak, whom he identified as former classmate of Duterte. Reynold Monsayak. Siya po, abogado pala to. Attorney Reynold S. Monsayak. Tama, San Sebastian College of Law. Class valedictorian. Siya nga, Isip Pilipinas Movement Antipolo. Si Attorney Reynold S. Monsayak ang first nominee ng ACT as one party list. Sa mga kilalang tao, ang mga minimension ni Madriaga. So, there is a semblance of credibility at a glance, mga kababayan, sa kanyang affidavit. Kasi tugma siya. OBP spokesperson Reynold Monsayak, dating classmate daw ni Sara. Madriaga said Monsayak gestured for him to bring the bag upstairs and leave it inside an office, after which he left immediately. In another instance, Madriaga claimed he delivered a vehicle containing cash to the ombudsman's parking compound. Upon arrival, he was allegedly directed by a guard to a reserved slot, place the car keys on the left front wheel and left. He later saw someone retrieve the keys and drive off. So madali ito, mga kababayan, ma-check, mga kababayan, kung i-retrieve yung CCTV recorded video, di ba? So madali siyang ma-check. Basta't alam natin, malalaman, ma-check kung kailan ito nangyari, anong oras. He further claimed that on another occasion during the same period, Nolasco handed him a white Toyota Vios, allegedly carrying about 80 million cash, which he was instructed to leave in the parking lot of SM Mega Mall using the same drop-off method. SM Mega Mall. Siyempre, may CCTV camera din doon po. Machi-check kung talagang nangyari ang sinasabi sa affidavit ni Madriaga. Tama po. Madriaga also recounted earlier operations in February 2020. He claimed that Master Sergeant Canlas, a PSG officer he met in Davao, instructed him to retrieve a Toyota Super Grandia from Jollibee Kamuning in Quezon City and bring it to a car wash along Daang Hari in Muntinlupa. He was later told to proceed to nearby Katarungan Village, where he turned over the keys to two men inside a black Honda Civic. Noong January 2022, pahayag pa ni Madriaga that Vice President Duterte personally instructed him through a phone call to retrieve a Honda Civic loaded with cash near a Kislap warehouse and deliver it to a residence in Jordan Plains, Novaliches, Quezon City, specifically to a house owned by the Santiago family with a green gate inside a gated village. Days later, he said he was allegedly ordered again by Duterte to deliver another white Honda Civic containing cash to the same address. Kaya yung mga kwento po ni Saldico, saka ni Orly Gutesa, lumalabas, mga kababayan, yon pala yung gawain ni Sara. Pinattern doon yung pag-deliver ng mali-maleta, allegedly, containing basura. Yun ang affidavit ni Gutesa para daw kay Martin Romualdez at saka sa ating Pangulong Bongbong. Ganon din yung nasa video ni Saldico, mali-maletang pera. So with this story na pumutok ngayon, lumalabas yung ganyang kwento pala, mga kababayan, ay dati nang gawain nila. Kaya yung kasabihan po, pag matinaom maginibo, pag mainakusa, yun pala yung may gawain. Yun ang lumalabas.
kung paniniwalaan natin itong kwento na nakapalaman po sa affidavit, sinumpa ang salaysay ni Madriaga, dating close aide po ni Sara Duterte. So sabi dito, the funding for the AC Pilipinas National Campaign 2021-2022 along with the other parallel groups came from POGO operators and drug dealers. Sabi po ni Madriaga, matindi po, nakakapanindig balahibo. Kung totoo po ay itong kwento ni Madriaga, talagang nakakapanindig balahibo. At with this revelation, goodbye to the ambition ni Sara Duterte na maging Pangulo. Di ba? Sumabog ngayon mga kababayan sa kanyang pagmumuka mismo. Itong expose as revealed ng kanyang close aide mismo. So sabi dito sa kwento, I was able to identify several of these individuals during my frequent pickups of cash-filled bags at locations such as The Gate in Pampanga, Vertis North Mall, and Seda Hotel in Quezon City, in the Grand Hyatt and BCG, sabi po ni Madriaga. As of posting time, neither the Office of the Vice President nor the individual's name in the affidavit had issued a response to the allegations. So para time bomb mga kababayan ito na pinasabog. Ito talaga ang masasabi nating explosive revelation. Very specific yung mga personalities at yung mga lugar kung saan dinala yung pera at pinick up yung milyon-milyon na nakalagay mga kababayan sa duffel bag intended para i-bankroll ang kampanya po ni Sara Duterte for Vice President noong 2021-2022. Nasabi po ni Madriaga, ang pondo ay galing sa POGO operations at sa droga. Di ba talagang nakakapanindig balahibo? Hindi man nabanggit dito, mga kababayan, kung bakit siya lumabas. Ano motibo niya, mga kababayan, sa pag-expose? Other than, siyempre, pwede tayong mag-speculate. Gusto niya itong ilabas para alam ng mga mamamayang Filipino kung gaano peligroso na maging presidente ang isang Sara Duterte. Pero ito, speculation lang po natin kasi hindi man sinabi dito sa kwento kung ano ang motibo niya sa pag-expose at pag-execute ng affidavit exposing Sara Duterte. Kaya tama itong reaction ni Brother Benji Contreras. Sabi niya, lahat ng binibintang ng mga Duterte kina PBBM at kong Martin Romualdez katulad na delivery ni Saldico ng mali-malitang pera ay gawain pala ni Sara Duterte. Sa paglabas ni Ramil Madriaga, ex-security ni Sara, nakita ang baho ni Sara. So yan mga kababayan yung ating short video. Abangan natin yung magiging reactions ng kampo ni Sara Duterte na ngayon nasa Tahig, bumisita sa kanyang tatay at sa kanyang mula sa kanyang pamilya, pati yung mga nabanggit na mga tao. So abangan natin mga kababayan, talagang matinding pasabog po ito na binitawan ng kanyang dating close aide. Hindi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.